Magandang hapon po muli sa ating lahat. Yun, dumami-dami po tayo. Nasa labas lang po pala yung iba kanina. Okay. Thank God for the opportunity na muli tumayo sa inyo pong harapan to deliver yung message o yung preaching ng sermon ni Reverend William B. Slump noong March 4, 2013. So halos mahigit ilan ba? 2 dekada ba to? Hindi naman. 1 dekada na. Si Reverend William Slump ay Reverend Pastor ng Canadian Reformed Churches. At nawa po ay ma-convey natin ng faithfully ang atin pong sermon ngayong hapon na ito. Mga magulang at mga kapatid, congregation ng ating Panginoong Hesukristo, ang paksa po natin ngayong hapon sa sermong ito ay mayroong kinalaman sa isang bagay na palagi nating dala-dala saan man tayo magpunta. So isang palaisipan kung kailangan pa bang gawing palaisipan nito o hindi. Pero po maganda na makita natin ito. Saan man tayo pumunta, sino man ang ating kausap, nasa bahay man tayo o nasa labas ng ating mga tahanan, sa eskwela man, sa school, or sa pinapasukang trabaho. And especially, dala-dala natin ito kapag tayo po ay pupunta sa church upang manambahan sa Diyos. Hindi po natin pwedeng hindi ito dala-dala. Sabi nga we are never without it. Nahuhulaan o alam nyo na ba kung ano ang sagot sa palaisipan na ito? Tama po kayo. Ito po ay cellphone. Hindi po. Hindi po. Mali po. Hindi po cellphone ang kasagutan. Ang tinutukoy po natin ay ang ating mga dila. Ang ating tongue sa wikang Ingles. No po. Dila, isang sa Latin or sa Kastila, ito ay lengua. Dito na-derive yung ulam na lengua, estopado, whatever, na ingredients, major ingredients ito ay dila. At dito rin nag-umpisa yung word na language. See, meron tayong trivia ng konti. Ito po ay isang napakahalagang parte ng ating katawan. At gusto po natin itong laging ginagamit. Hindi po ba? Sino po ba ang palagi ang naiiwan sa bahay? Mga housewives, mga magulang, mga nanay, ako. Lagi akong naiiwan sa bahay these days. At medyo nakakalungkot at sabi nga ay nakakapagod din pag wala kang kausap. Kaya minsan pag may kumakatok at nakapitbahay or nag-aalok ng kung ano-ano, minsan hindi mo mapigilan ikaw ay makapagsalita. At minsan ako'y bumibili ng maliit lamang na pangangailangan sa bahay sa malapit na bilihan ay minsan ay napapakwento ng kaunti. Ganong kahalaga ang ating mga pananalita o ang ating mga dila. Even ang ating mga new parents, for instance, ay muling makakaranas. Dito ba yung ating mga new parents, no? Yung mga anak nila ay bagong panganak. Ang anak nila ay yun ang amoy na maganda nating inaamoy, yung amoy ng bagong silang na baby. At bukod doon, ang kagandahan ay mamamalas ng mga bagong mga magulang yung milestone sa paglaki ng kanilang mga babies. Kapag ka nakita nila na magsalita
o magkaroon ng first words yung kanilang mga anak. Simple words like mama or dada. Or kapag matapos tayong manalangin bago kumain, sila yung mauunang magsabi ng amen. Palagay ko si Delight ay ganoon yung kanyang, or nangunguna siya sa pagsasalita. Gaya ng ilang mga unang motor developments ng baby, isa ang pagsasalita sa lubos nating kinagagalak kapag ito ay nadinig na natin mula sa kanila. At hindi natin pwedeng hindi ito ipaalam doon sa ating mga biyanan, sa ating mga magulang, mga kapatid. Dahil kamangha-mangha nga naman na ang simple words na ito na kanilang sinasalita nung maliliit pa sila, pagdaan ng panahon ay makakagawa na sila ng mga mahahabang mga salita at mga pangungusap. Pero hindi natatapos doon. Napakagandang pakinggan ng mga bagay na ito. Subalit, dapat din po nating malaman at matandaan, kasama ng kanilang pagkatuto o pagkaalam sa pagsasalita, ay makakadinig din tayo sa kanila habang sila'y lumalaki ng mga hindi, yung tinatawag na mga hindi wholesome na mga words. Nakaka-pick up sila ng sasabihin mula sa kanilang environment, minsan sa loob ng bahay, minsan ay madudumi, may galit, at mga hindi kaaya-ayang mga salita. At ito'y kanilang inuulit. At kung hindi natin nga ito mapapaalalahanan, they will keep on repeating them as if hindi mali yung kanilang sinasabi. Remember the sermon kanina pong umaga? Huwag nating hayaan bilang mga magulang the small sins na gawin ng ating mga anak na hindi natin sila pinapaalala. And how, sabi nga, this may cause us dismay. How could my innocent little child use such a word? At ang balik na tanong at kasagutan nito is dapat alam natin iyon at alam natin kung paano natin ididisiplina ang ating mga anak. Mga kapatid, yan ang ating suliranin, ang ating mga dila. Pasimula pa sa ating pagkabata ay nagagamit na po natin ang mga dila sa pagsasalita ng mabuti at masama. The tongue is a delightful part of our body. Sino yung ayaw magsalita, di po ba? Sino yung buong buhay mo ay hindi ka makapagsalita, is hindi po kanais-nais at napakalungkot noon. But at times, it is also an evil part of our body. So we have to be careful on how to use our tongues. Kaya po, sa pamamagitan ng sermon na ito, kahit papaano ay maturuan tayo to the light of the Word of God. Ano ba ang mga gamit? Sa ating sermon po ngayong hapon ay we will address the many use of our tongue, of the tongue. At ito po ay mayroong 3 sermon points. Ang i-meditate po natin ay, ang una is God's gift. Ikalawa, ito po ay Satan's slave. And ikatlo, ito po ay kasangkapan ng banal na espiritu or the Spirit's tools. Tayo po muna ay sumandaling yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aming puso sa iyong paningin, o Panginoon, ng aming malaking bato at aking manunubos. Amen. Dumako po tayo doon sa unang sermon points. Kung ating nabasa ang ating Catechism, Lord's Day 43, and also yung ating text kanina, the Lord God gave the 10 commandments, the 10 words of the covenant, to His people, Israel, doon sa Mount Sinai. That included yung 9th commandment. Ang sabi,
You shall not bear false witness. Sasang-ayon po kayo sa akin kung aking sasabihin na ang commandment na ito ay ukol sa bayan ng Diyos o doon lamang sa God's people. Datapot ito rin po ay kautusan para sa lahat ng tao. Dahil napaka-miserable naman na mamuhay sa mundong ito kung ang mga tao ay nagsasabi ng mga maling patotoo, hindi nagsasabi ng katotohanan. Bagamat nangyayari ito sa ating lipunan, because alam natin ito na ito'y mali, meron tayong moral standards na sabihin na ito ay hindi katanggap-tanggap at ito ay hindi mabuting pag-uugali. Kaya kung makikita natin sa isang husgado, let's say for example, na kung saan ay ang batas ay dapat pairali ng tama at impartial. At kung ang isang saksi ay nagsabi ng maling patotoo at ito ay kinatigan ng husgado, ang akusado, sabi nga ay mapapatawan sa krimen na hindi niya ginawa because of bearing false witness. Let us go back doon po sa konteksto ng banal na kasulatan. Ibinigay po ng Diyos ang kautosang ito sa lahat ng kanyang covenant people. Kaya muli rin akong magtatanong sa bawat isa, tayo po ba ay nabibilang doon sa God's covenant people? Do you consider yourselves to be one of God's children? O dahil sa kasalanan ay hindi natin makita at madama na tayo nga ay mga nabibilang as God's covenant people. Kaya po minsan ay kahit ano ang subukang gawin ng tao, let's say kagaya rin ng mga Israelita na hinahanap nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling pamamaraan, lalo silang hindi nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. Imbes na magpuri at magpasalamat sa Diyos, sila ay nagbulungan pa at nagrereklamo or nagreklamo sa Diyos. That is why the question, are we a covenant child of God, is so important. For we are talking about yung ating relationship with the Lord our God. At napakalaki po ng word na relationship doon sa ating paksa ngayong hapon. Kung babalikan natin ang panahon noong Mount Sinai, nang si Moses ay bumaba kasama ang 10 utos at ipinahayag ang mga nakasulat doon sa 2 tipak na bato or ng tablets. Ipagpalagay po kaya natin na habang ina-announce ito ni Moses ay kasama tayo, kabilang tayo doon sa mga Israelita na nakatayo doon sa paanan o doon sa desert. Ang bayan na kakalaya pa lamang sa captivity sa Egypt, that's the fact noong panahon na yon. Ang bayan na nakatakas mula sa pagkakaalipin, tama din po. At maririnig natin ang tinig ng Diyos na nagsasabi, ako ang inyong Panginoong Diyos na nagpalaya sa inyo. Ako ang nanguna upang kayo ay makawala o makalaya sa pagkakaalipin at iningatan ko kayo mula sa kalaban at nagkaloob sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan. Hindi po ba napakagandang bagay ito na marinig kung tayo man ay ipagpalagay natin kasama tayo doon na nakikinig kay Moses? Habang sinasabi niya ang mga katagang ito, kanino po niya ito pinapatungkol? Hindi po ba sa lahat ng mga nakatayo doon sa paanan ng bundok o doon sa desert, sa mga people of God, matatanda, kabataan, mga bata, at lahat po ng andoon, nauukol yung mga katagang ito
ng Diyos. Lahat ng napalaya mula sa kasamaan ng Ehipto. Kung ipapalagay natin na kabilang tayo doon, hindi ba't napakasayang karanasan yon? Maiisip. What a relief to no longer be in that horrible land where you have no freedom. Where you are working as a slave, not a free man. Where you are stripped of your dignity as a human being. Di po ba yun ang kanilang dinanas sa kamay ng Egyptians, no? Ng what 400 years or more? Pero sa likod natin, kung tayo nga pagpalagay natin nakatayo tayo doon at sa likod natin mayroong bigla tayong maririnig. Hindi nga ako sure kung tunay ba akong napalaya eh. Hindi nga ako sigurado kung kabilang ako doon sa mga pinalaya. Paano nila masasabi yon? Ganong sila mismo ang nakaranas na makatawid sa Red Sea at nakita ang kamanghamanghang bagay na ito sa kasaysayan na hindi na muli nangyari. Di po ba? Na ganun sila mismo ang nakaranas na magtrabaho ng walang kalayaan bilang isang alipin. Hindi 1 o 2 dekada silang naghirap bilang alipin, kung hindi daang taon naging alipin ang kanilang lahi, sarit-saring lahi. Na ngayon sila ay nakatayo doon sa disyerto bilang isang malaya, and yet maririnig natin yung murmur o maririnig natin yung pagreklamo sa kanila. Mga kapatid, tunay nga po na kadalasan may mga doubters in doubt kahit mismo sa ating kalagitnaan. Maaring isipin ng ilan na hindi sila kabilang sa mga tinubos o pinalaya at umalis na lamang sa kalipunan. Subalit, hindi rin naman po maitatanggi yung realidad ng katotohanan na tayo nga ay tunay na naligtas, napalaya at ginawang malaya ng ating Diyos. At ito mismo ang ating narinig mula sa panimula ng 10 utos. Remember, we are talking about tongues, and this is what the Lord says. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Iyon ay sa lumang tipan na ating nababasa and apply it now sa konteksto ng New Testament. Ang ibig sabihin nito ay ang Diyos ay ang nagligtas sa atin mula doon sa sumpa ng kasalanan at mismong sa kasalanan. Sinasabi niya na ang bawat isa sa atin at sino ang pinatutungkalan ng kaligtasan na ito. Kanito ba nakapoint yung salvation natin na natanggap mula sa Diyos? It point to our Lord Jesus Christ. He is the one who fulfilled the law for each and every one of us. He has sent us free from sin and from slavery to sin. Di po ba tayo ay naniniwala dito? At marapat po na paniwalaan natin ito. Kaya po nagkaroon ako ng konting analogy na kung tayo ang tatayo doon sa katabi ng mga Israelitas nung araw, at least we know more about who is the fulfillment of that law. That's the analogy. Ngayon, in connection naman po doon sa sa ikasyam na commandment, na kautusan, please realize what that means, mga kapatid. The Lord God has also set you free from the sin of the 9th commandment. Tayo din ay napatawad sa kasalanan natin doon sa 9th commandment. Remember ulit yung sermon kanina. That's why we have the 10 commandments. We have the law. Without the law,
paano masasabi na tayo ay lumabag sa ating Diyos? We missed the mark, sabi nga, because of the law. What a great blessing that is for look at how guilty we are. In paradise, we follow the lead. Nino? Noong father of lies, si Satan, at ang kanyang dila. He made Adam and Eve question God's truth. He told them that God did not really mean what He said when He forbade them to eat of the fruit in the garden. At si Adam and Eve believed that lie, and they too became liars. Sa ating binasa kanina, si James, ang brother ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang epistle, James called the tongue a fire, a world of evil among the parts of the body. He says that no one can tame, walang makapagpapaamok sa dila. It is a restless evil. Evil na, restless pa. So, hindi natutulog. Walang kapahingahan to deceive us. And full of deadly poison. Remember that a small tongue can be that super makamandag, di po ba? At yun po ang nangyari since magkasala ang tao. And yet, tignan din po natin na sa isang banda, yung isang kagandahan ng gift na ito ng tongue. Remember, we are in the first point. So, it is God's gift to us. Binigyan tayo ng Diyos ng kaloob ng pagsasalita. Doon sa paradise, nung dalangin ng Diyos ang tao. Sa katotohanan ay nilalang ng Diyos ang sanlibutan mismo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang spoken word, nagkaroon ng buhay mula sa kawalan. Umiral ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Nag-exist ang being at hanggang ngayon umiikot ang daigdig na ito na kanyang ginawa. Ito'y nag-umpisa lamang sa kanyang mga salita. God spoke and man became a living human being. And also God gave the man the ability to speak. He gave that ability only to man. He distinguished him from all the other creatures of the earth. Pero bakit binigay ng Diyos ang gift of speech na ito sa tao lang? He did that so he could be in a, sabi ko kanina, relationship with his people. So that he could communicate through to them. And so that they could do the same with regards to their Creator. He gave us a tongue to praise Him. He gave man a tongue so that we could experience the wonderful connection and communion with the Almighty Creator. Even after the fall into sin, God continues to endow man with such a gift of speech. Tanda natin, hindi naman niya inalis. Nung tayo magkasala, nung mag-fall si Adam and Eve, hindi niya naman ginawang pipi si Adam and Eve. Matapos silang magkasala. So we can have a meaningful conversation with the Lord our God na makakausap natin siya sa panahon ng kasakunaan, karamdaman, kasiyahan at pagdadalamhati. At humiling tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin na palakasin niya tayo at higit sa lahat, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At dahil dito, naririnig din natin siya sa pamamagitan ng Kanyang
mga banal na kasulatan, ng kanyang banal na kasulatan. Naririnig natin siya kapag tayo ay nananambahan. Ipinapahayag niya na siya ang Diyos na nagpalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Naririnig din natin siya at ang kanyang tinig sa pamamagitan ng malalakas na bagyo, ng ulan at maging ng hangin, at sa mga rumaragasang ilog, dahil ang mga ito ay pawang mga nilikha niya. He created sound that we can hear and respond to and enjoy it. He gave us the ability to make music upang magbigay tayo ng pagpupuri sa ating Panginoon. Sa pamamagitan din po ng ating pagsasalita, nagkakaroon po tayo ng ugnayan. Relationship is ugnayan, pakikipag-ugnay, pakikipag-commune. Imagine po kung walang ugnayan ang mag-asawa. Paano ba yun? Ang mga magulang sa kanyang mga anak, kung wala pong ugnayan ang mga superiors and subordinates, parang masaya nga yun, pero hindi nga po. Hindi po pwedeng walang ugnayan, even the boss and the subordinates. Even ang mananampalataya sa kanyang kapwa, mananampalataya. Why? Kasi po, kailangan natin ang pakikipag-ugnayan. We need to commune. We need to have our good relationship with our neighbors, with our brothers and sisters, with our family members. Nakikipag-ugnayan po tayo ng ating mga daing at dalamhati at ang ating kagalakan at pagtatagumpay sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Ginawa tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng pakikipag-ugnay or communication sa bawat isa, lalo pa kung ito ay ating kapamilya at kapwa mananampalataya. God has created us to have a relationship, and relationship are maintained through constant communication, especially through the use of our tongue. Yun po ang gift ng Panginoon sa atin kung bakit tayo may dila. Bagamat ito'y nakapagbibigay ng dagdag na panlasa sa ating mga kinakain, ito rin ang pinakamahalagang sangkap upang tayo ay mag-communicate. Mga magulang at kapatid, isa pa pong katanungan. Kailan po nagiging makasalanan ng ating mga wika o ang ating mga dila? Sa pangalawang sermon points po, ito po ang ating tatalakayin. Ang dila ay naging alipin ng dyablo. The tongue is Satan's slave. Marami pong pinsala ang naidulot ni Satan o ng dyablo, ng kasamaan sa tao. Siya ay all out upang wasakin ang mabuting ugnayan ng pamilya, ng bawat tao sa kanyang kapwa. At sa lahat ng pagkakataon, sinasakatuparan niya ito sa pamamagitan ng pagsasalita, sa pamamagitan ng dila. He does not want us to be in a good relationship with our God and with our fellow men. For that reason, we have to understand the intent of the 9th commandment. Ano po ba nga ang pangunahing layunin ng 9th commandment, brothers and sisters? This commandment is not primarily about the telling of the truth. Certainly, truth is an important element ng commandment na ito. But this is not the central idea. This commandment has to do with our relationship to God and to each other. God wants to promote good relationship. Ang importanteng tanong, paano tayo makitungo ng mabuti sa ating kapwa?
and paano tayo magkaroon ng mabuting ugnayan sa ating Panginoon. Ipapaliwanag po natin ito, bagamat mapapansin ninyo may konting irony ang akin pong ilalahad sa inyo, pero mas maganda na ipaliwanag natin ito mula sa Scriptures. Yung tema o yung context ay God wants to promote good relationships sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Kilala po ba natin sila Shipra at si Puah? Sila po ang mga midwives o kamadrona nung panahon ng kapanganakan ni Moses. Ang mga kamadrona na ito ay nagsinungaling, hindi nag-bear ng false witness kay Parao nang sila ay tanungin kung bakit nila pinayagan ang sanggol, which is si Moses, na mabuhay. Gayong ang utos ng Pharaoh nung panahon na yon ay patayin ng mga ipapanganak na lalaki sa panahon na yon. Ang mga komadrona ay walang intensyong gawin yon according to the Scriptures, dahil sila ay may takot sa Diyos. Kaya sila ay nagsinungaling sa hari o sa Pharaoh na sinabi nila na dahil ang mga Hebrew women ay vigorous at malalakas ang loob, kaya nauna nila silang mga anak kaysa bago pa dumating yung mga komadrona. At iyon ang binanggit ng mga komadrona na ito. Ito ay tahasang pagsisinungaling, di po ba? Bagkus ang ginawa ng dalawang komadrona, nabanggit ko kanina, parang ironic, ito po ay kinumend at inayunan ng ating Diyos. Second example from the Scriptures, sa Joshua chapter 2, makikita natin ang kwento, ang history ni Rahab, isang prostitute sa bayan ng Jericho, na ang mga spies sa panahon ng mga Israelita ang mga spies na Israelites ay pumasok sa kanyang bahay. Nung siya ay tanungin ng mga mamamayan na alinsunod sa utos ng hari ng Jericho kung nasaan ang espiya, ang sabi ni Rahab ay, nagpunta nga sa akin ang mga espiya na ito at hindi ko nga alam kung saan sila nanggaling. Pero sila ay umalis din pagdating ng hapon at hindi na alam ni Rahab kung saan ito patutungo. Pero sa katotohanan ay itinago lamang sila ni Rahab sa rooftop o sa bubong at tinakluban. Inayunan din po ito ng Diyos, yung ginawa na ito ni Rahab. Bakit po kaya? Hindi rin nagsabi si Rahab ng katotohanan, gaya ng dalawang komadrona na dapat din silang parusahan. Hindi po ba? Parang dapat gano'n ang mangyari. Pero hindi po gano'n ang naging favor ng ating Panginoon, dahil sila ay kumilala hindi lamang sa kapakanan ng kanilang kapwa, kung hindi sila'y kumilala sa kapakanan o according doon sa kanilang takot at pagsunod sa ating Panginoon. Truth is always in service of relationships. Truth gives life. It maintains life as well, and it nurtures life as well. Truth is never self-serving. So for that reason, you should never lie in order to promote your own cause or to save yourself. A Christian must be reliable, di po ba? But the truth is always in service, above all, to our Creator and our fellow men. Marami po, isa nga pong katagad na binanggit din ng banal na kasulatan ay yung we rather obey God than men. If worse comes to worse, no, na ang kapakanan ng Diyos,
at ang kapakanan ng ating mga kapwa mananampalataya ang nakasalanan. Mga kapatid, absolutely, mayroon namang kaukulang hatol ang Diyos sa pagsisinungaling na ito na ating nakita sa ating tinalakay na passage. He is a just God, and we know that partly nakita natin yung pagbibigay ng biyaya ng Diyos kay Rahab at doon sa dalawang komadrona. Mahaba pong talakayan iyon, pero kung inyo ring mababasa ito in the book of Joshua, ito inyong makikita. Subalit dapat din nating tignan ang naging dulot nito sa mga panahong yon. Si Moses ay naging o ginamit ng Diyos upang lumaya ang Israel mula sa pagkaalipin. At sa ganun ding kaparaanan naman, nakatakas ang mga spies na Israelites. Napasakamay ng Israel ang Jericho at si Rahab ay naligtas. If I may use yung legal term upang ma-explain pa natin ng kaunti, at baka meron tayong doubt na hindi, kasalanan pa rin yun, dapat may nangyari. Remember, no? The truth is always in the service of our relationship, and God wants to promote that good relationship according to His will. If I may use, sabi ko nga po kanina, if I may use a legal term, pasintabi po sa mga attorney natin dyan na nakatayo na ngayon, kayo po ang maghusga kung tama ba natin sasabihin. Pero para po ma-explain natin ito, ginamit din ito ni Sinclair Ferguson sa isa sa kanyang message patungkol sa bearing false witness. It is called, in Latin word, sine qua non. Sine qua non. Meaning, without which it could not be. Or kung wala ito, hindi ito mangyayari. Sinclair Ferguson said, and I quote, sabi po niya, Rahab's bearing false witness, o yung kanyang ginawang pagtatanggi, di po ba, was never a sine qua non, was never a without which it could not be in God's overcoming Jericho na mapasakamay ng mga Israelites. End of quote. Ulitin ko po, Rahab's bearing false witness was never a sine qua non of God in overcoming Jericho. Why? Marami pong paraan ng gawin ng pwedeng gawin ang Diyos upang maisakatuparan ng kanyang mga plano. Sa pangkalahatan, sang-ayon sa kanyang mabuting kalooban, mabuting paghatol, at pagpapasya. So, ibigay natin sa Panginoon ang mga bagay na ito na ginawa ni Rahab, o ang sinabi ni Rahab at ng dalawang kamadrona. Hindi natin pwedeng sabihin na ang pagsisinungaling o bearing false witness lamang ang makapapag-solve ng estadong ito ng kasaysayan. Hindi po. Pero kinaloob ng Panginoon according to the richness of the purpose of His will kung bakit ito nangyari. Gaya ng sabi ko po kanina, it's all for His glory and for the benefit of God's people. Kaya po mga kapatid, medyo umalis tayo doon. Balikan natin yung context na ang ating mga dila ay alipin ng dyablo. Ito po ay dahil sa kasalanan at na nagkakaroon tayo ng kahirapan sa ating ugnayan sa ating kapwa. And because of sin, ang ating mga pagsasalita, ang ating pagko-convey sa ating kapwa ay nababahiran ng kamalian. At una sa lahat, sa Diyos, na we grieve the spirit of our God, no? Kapag tayo ay nagkasabi ng mga false witnesses.
God gave us our tongues in order to praise Him with them. He also gave us our tongues so that we could pray to Him. We can pray to Him in a quiet place. Even unbelievers use their tongues to blaspheme God through the music that they play and in the books that they produce. Yung pong dakilang regalong ito ng Diyos ay nagiging walang kabuluhan. Nagiging mumurahing bagay lamang at nawawala ng halaga because of sin. Because Satan slaves it. At kanya itong minamurder o kanya itong pinapapana. Sa ating text, Paul says in Ephesians 4:25 that we must put off falsehood and speak truthfully to our neighbor. This is necessary because, as he says, we are all members of one body. We are the body of Christ. And we belong to God's people. Katulad ng mga ginawa ng Israelites doon sa Mount Sinai, tayo po ay sama-sama sa landas ng kaligtasan. Bagamat makitid na landas, dapat po tayong manatili sa landas na ito. Naisin po natin na hindi tayo lumabas sa daan na ito. At hindi din po natin ito gawing katitisuran or stumbling block sa ating mga kapatid dahil sa kasalanan. And yet, there are so many ways in which we make others stumble, nakalulungkot with our tongues. We can be unkind and harsh with one another. Mga masasakit na salita na naririnig ng bawat isa sa atin sa ating likuran ay isa sa masakit na bagay na ating madadanasan, di po ba? Manatili po tayo sa pagrespeto at paggalang sa ating mga magulang, nakakatanda at ang ating mga office bearers, and most especially ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang sabi po ng Catechism, I should do what I can to guard and advance my neighbor's good name. That's what the midwives, that was Rahab's did sa kanilang nagawang ito. They guard and advance their neighbor's good name, and most especially yung kanilang kaligtasan. At sa huli, yung tunay na kagustuhan at kalooban ng Diyos ang nag-prevail. We are told not to twist anyone's words, not to gossip or slander, or to condemn or join in condemning anyone rashly and unheard. Minsan po, ganoon ang nangyayari sa atin. Hindi natin nakikita, naririnig ang ating kapwa na magsalita. And yet, we already concluded. So, hindi po pinahihintulutan yon ng ating Panginoon. Part yon noong slavery ni Satan sa ating mga dila. That's why the Bible speaks to us na dapat magkaroon, na i-verify natin sa ating kapwa kung totoo yung kanyang sinabi. 1 or 2 ang ating kasama, hindi buong congregation ang ating kasama sa ating pagpuprobe sa ating kapatid na nalaman nating gumawa ng kamalian. Brothers and sisters, we do this all the time. Kaya po ang encouragement sa atin, kahit pa mga office bearers, kahit pa mga ministers, nakakagawa ng mga bagay na ito. Our tongues are frequently in slavery to Satan, who is the father of lies. Subalit, the Lord Jesus Christ said to the Pharisees, at ito'y tahasan niyang sinabi sa mga Parisayo in John
8:44, you belong to your father. Ang lahat daw ng mga nagsasalita ng false witness, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Mga kapatid, kung tayo ay nasa side ng ating Panginoon, hindi po ba ayaw nating ma-associate sa mga attributes na ito ni Satan? And we should pray diligently and repent at ilayo tayo ng Diyos mula dito. And because we have all been infected with Satan's poison, tama po ang sinabi ng Epistle of James chapter 3, na kahit ang ating mga dila, bagamat maliit o bagamat maliit na part ng ating katawan, ito ay malaki at malakas na instrumento. Katulad daw ito ng tali o renda na inilalagay sa bibig ng kabayo, o katulad ng isang timon o yung rudder na nakalagay sa isang barko. Ang kabayo ay malakas, pero kaya itong pasunurin at ikontrol noong maliit na renda na nasa kanyang bibig. Ang malaking barko ay napakalakas, subalit kaya itong i-maneuver sa pamamagitan ng isang maliit na timon. You and I must think about that carefully, brothers and sisters. Think about the power of the tongue and the damage that it can do. So easily, bad or unwholesome or unkind language comes out of our mouths. So easily we can say words to bring other persons down, to criticize him or her, or to minimize his or her work and accomplishments. We dismiss them as insignificant. We tear another person down. Subalit, ano ang sabi ni Apostle Paul in verse 29 ng Ephesians chapter 4? He says that we should not let unwholesome, rubbish talk came out of our mouths, but only what is helpful for building up others according to their needs, so that it may benefit those who listen. The Lord wants us to use our tongue to build up rather than to tear down. Brothers and sisters, let us make an effort to do that. So, as you go home, mamaya, after church, think about this sermon and apply it, mga kapatid. Maging maingat sa pagsasalita at sa inyong o sa ating sasabihin. Ito ay pawang mga salita na makapagbibigay lamang ng paggalang at respeto at pag-aangat sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Gumamit lamang tayo ng mga salitang nakakatulong at nakapagpapatatag sa ugnayan at hindi sa pagwasak nito. Let us encourage and rebuke one another to do the right thing. At ganun din sa mga bata. Nasaan po ba ang mga bata? Si Ron ay pinapunta ko sa likod upang makasama ng ilang mga bata. Pakinggan nyo ito, and I will say this in English para maunawaan ng ating kabataan. Mga anak, only speak kind words to your brother, to your sister, and to your parents. Also speak kindly about your friends. Don't say anything nasty. Yan ang mga term ng ngayon, nasty. Don't call others names. Try that.
Do your utmost, all of you, mga anak. You will see that that is very hard and you will make reklamo sa mga magulang nyo, sa mga dad and mom nyo na hirap gawin. At hindi kami used to saying those words. But that is what the Lord God commands. Bilang mga bata, yon ang gusto ng Diyos, ng Panginoon, ni God na gawin ninyo. He doesn't want our tongues to be slaves of Satan, who is a liar, a slanderer, and an accuser, who wants to break everything down that is good. Panghuling sermon points po, mga kapatid. Panghuli na po ito. It is a long 7-page sermon. Kaya po, bear with me and I hope that you are still are. Nakita po ba natin na instead na ang ating mga dila ay maging alipin ni Satan, our tongues have to be tools naman of the Holy Spirit. Maging kasangkapan ito ng banal na kasulatan. Papaano ito magiging kasangkapan? Ng banal na espiritu. At papaano ito magiging kasangkapan ng banal na espiritu? Alam natin na nagkakamali tayo sa lahat ng oras. Maaaring sa buong panahon ng ating Lord's Day na ito ay naging aware tayo at hindi natin magawang magsalita ng mga negatibo, mga unwholesome laban sa bawat isa. Subalit sooner or later ay magagawa natin ito ulit. Hindi man tayo nagsasalita verbally hindi man tayo verbally nagsasalita ng mga masasama laban sa ating kapwa o laban sa ating mga mahal sa buhay, nagtatanim naman tayo or nagkakanlong or nagha-harbor naman tayo ng maling saloobin, ng maling kaisipan sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, brothers and sisters, wala din pong pinagkaiba yun. At patuloy pa ding babagsak tayo at magkakaroon ng kasalanan. Then what then, brothers and sisters? Does God then reject us? That we are such a failure? Magandang katanungan po ito, di po ba? At ang sagot po ay hindi. Tandaan po natin within the context of the 9th commandment or the 10 commandments na tayo ay pinalaya na ng Panginoon. Iniligtas na tayo ng Diyos sa Egypt or sa sin. Kung kaya't dahil dito, ibinigay niya ang kanyang banal na espiritu upang gumawa sa ating mga puso. Nang sa ganun, kung ating hahayaan, gaya ng sabi ni Paul sa verse 32 ng ating text, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ forgave you. Brothers and sisters, little children, tayong lahat ay kasama sa covenant people of God. Tayo ay pinagbuklod niya ng sama-sama. Papaano niya ginawa yun? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus. He is the one who has delivered us from our sins, including our sins against the 9th commandment. At ang banal na espiritu ang nag-apply ng mga gawa ni Kristo sa atin, sa ating mga puso, upang tayo ay pabago. Kasama ang mga Israelites, mga hinirang ng Panginoon ng una. He renews your heart. He cleanses your tongue. He does that time and again sa pang-araw-araw nating buhay. Through the Holy Spirit,
we receive the victory of Christ as long as we are humble to God, before God, and admit that we are sinners. At alam niyo po ba kung sino ang mas nakakaalam ng pinsala na dulot ng dila o ng pananalita? Wala pong iba kundi ang mismong ang ating Panginoong Jesus. Kung papaano siya inabuso ng mga masasakit na salita ng tao. Listen, brothers and sisters, the kind of things that they said about our Lord according to the scriptures. Ano-ano po ito? Ang sabi ng mga tao sa Panginoon, who does he think he is? He comes from Nazareth, and nothing good can come from that town. At sinasabi pa na the miracles that he performs are possible only because he is a child of the devil. He belongs to Beelzebub, the lord of the evil spirit, Satan himself. At ano pa? He claimed to have a special bond with God. He even made himself out to be the Son of God. What a liar. Look at him hanging on the cross like a common criminal, as someone who is cursed. At ang sabi pa, he has saved others pero hindi niya maligtas ang kanyang sarili. And so on and so forth. Those are the blasphemous tongues of others, of people sa ating Panginoong Jesus. The Lord Jesus suffered insult upon insult. Sabi nga, in an epic proportion. Sabi nga, but He bore it all for our sake, because He wanted to restore and maintain our relationship with God. So even Rahab, kung babalikan ko yung kanina, hindi ako makali doon eh. Even Rahab and the midwives are restored yung kanilang relationship sa ating Panginoon dahil sa kanilang pagkatakot sa Diyos. Mga kapatid, yan ang tunay na layunin at ibig sabihin ng 9th commandment. Ito ay tungkol sa ating relationship sa Diyos at sa ating pong kapwa. At sa kadahilanang yan, kung may isang kapatid na lumayo at nagdududa sa kanyang pananampalataya, himuki natin siya ng may kaayusan, kainahunan at kababaan ng kalooban. At sa ating likas na pagkatao, napakahirap nung gawin. Subalit simulan natin sa matamang pakikinig sa ating kapatid, sa kanyang saloobin upang maunawaan natin siya at matulungan. Iwasan natin ang pagdadalos-dalos na paghusga sa ating kapwa. Magagawa natin ito dahil sa ugnayan natin sa Diyos. Hindi natin nanaisin na lalong lumayo ang ating mga kapatid sa atin bilang kapwa anak ng Diyos at eventually lumayo sa Diyos. Sometimes, we do feel like walking away because of the things that others have said in the past. But if others have hurt you and insulted you, you must forgive them as God forgives you in Christ. You may not harbor grudges. You have to maintain your relationships. And you have to see that you are just a great sinner as your brothers and sisters. And so, relationships, that's what Christianity is about. It is about our covenant relationship with God and our neighbor. Kaya po mga kapatid, sa CCRC Imus, it must be our desire to use our tongues to the glory of God.
God has put us to work. It is an enormous task, but it is a task that you can accomplish only through the work of the Holy Spirit. He will instruct you. He will apply the work of Christ to you. He does that so that in the end, you, together with all your brothers and sisters in the Lord, will be using your tongue to praise God forever and ever. Tayo po ay manalangin. Our merciful God, who is pleased to condescend to speak to us through your word, grant us all grace that we may not be hearers of your word, but doers also. Give us the grace of your Holy Spirit that we may believe what has been proclaimed to us. May we bring glory and honor to your name in all that we do, as you conform us to the image of your Son, Jesus Christ, our Lord. All of this gracious Father, we ask in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen.